hapon. Ang aking maikling craft lecture ay iniaalay ko sa mga manunulat na gustong makita ang kanilang mga kwento na naislarawan. At maaring maging storybook o isang picture book. At napagdesisyonan ko ito dahil ang ating kwento na pinagmatang The Durian Catcher ay may posibilidad na maging storybook, picture book. Ang pamagat nito ay pagsulat na may ilustrasyon, panimulang pagtalakay sa anyo ng picture book. Para sa isang manunulat, kailangan niyang dulugin ang papel, spread o pahina bilang isang playground. Kailangang manatili ang lugod ng paglalaro upang akitin ng bata sa pagbabasa at sa pagmamahal ng aklat. Unang konsepto ay action at reaction. Sa kilos sa kwento ay ginagabayan ng action at reaction upang umusad ang kwento tulad ng halimbawang ito mula sa, meron ba nakaka-recognize? Yeah, siyempre, yung mga dati kong mag-aaral, no, alam mo yan. Where the Wild Things Are, Maurice Sendak, no, na nagsimula, na sinigawan niya, binuliwan niya kanyang sariling nanay, kaya siya ay pinapunta sa kanyang kwarto at doon, no, para ikululong muna sa kwarto, no, at hindi binigyan ng hapunan. Action, may reaction ng nanay, no? Ano ito ang action ay ano ang ginawa, sinabi o napagdesisyonan ng tauhan. At pag ginawa mo yon, syempre mayroong reaksyon. Ano ang resulta ng naganap na aksyon? Maaring padamdamin, pisikal o pang-naratibo at ipinapakita ito visually. No? Action, unang spread. Susunod na pahina ay ang reaction. Susunod na konsepto. Bakit ito mahalaga? Dahil ito ay nagbibigay ng narrative momentum. Ito rin ay nagpapalalim ng character development. No? So, pasalbahe ng pasalbahe. No? Action ng action. No? So, kapag pasalbahe ng pasalbahe, ano ang reaction, no, ng mga taong nakapaligid sa kanya? Pangatlo ay, ito ay nagbibigay ng suspense or humor at ito ay nakatulong sa mga bata na maintindihan ang cause and effect. No? Ano ang picture book? Ito ay text, illustrations, and total design. Sa ating palihan, ang ating focus ay text. Pagpapaganda ng teksto. Ano ba ang magandang kwento? Ano ang magandang wika? Ang kulang ay ang dalawang ito, ilustrasyon at ang total design. Hindi pwedeng teksto lang ang maganda. Kapag palpak ang ilustrasyon, papalpak ang buong aklat. Hindi rin pwedeng maganda ang teksto at magandang ilustrasyon at hindi maganda ang disenyo. Muli, papalpak ang ating produkto na tinatawag na picture book. Ang picture book din ay isang bagay na nilikha at isang komersyal na produkto. Kanina na pag-usapan ni Miss Caris, no, kung magkano ba ang tawag doon? Advance, no? Siyempre, malaki ang advance dahil ito ay isang commercial product, maaring bumenta, maaring hindi bumenta, pero nabayaran na tayo bilang mga manlilika. Kaya kailangan ito maibenta. Bukod pa rito, ang picture book ay isang social, cultural, historical document. No, 50 taon mula ngayon, ito ay mga historical na dokumento at mga social document na tuwang-tuwa ako kapag nakakita ko ng mga picture book na nagpapakita ng telepono na dinadial at hindi pa cellphone. So nakita natin dito na ito yung mga social document. Paano ba magbihis? Paano ba mamuhay ang mga tao noong mga nakaraang panahon, noong nakaraang siglo. Gayun din, ang picture book ay isang experience, danas ng isang bata. Ano bang danas ang gusto nating ibigay sa bata? Magandang danas ba na ang mga bata ay tinuturuan natin, sinisermonan natin sa pamamagitan ng mga didaktikong kwento? Hindi, iba. Danas, ang bigyan sila ng ligaya, no, sa pagbuklat ng pahina o ano pang marami pang danas. Ngunit, ayon kay Barbara Bader, no, ang picture book ay katangi-tangi kumpara sa ibang literatura dahil meron itong tinatawag na drama of the turning page. Writing tip, kung tayo ay susulat ng picture book, ito ang dapat nating tandaan. Huwag na nating sabihin sa mga salita kung ano ang
pinapakita sa mga larawan. Kung gayon, alisin na natin ang mga description. Ano ang suot, gaano katangkad, anong kulay ng buhok, ano ang suot na salamin. Hindi na kailangan sabihin yan dahil meron na tayong ilustrasyon. Nabanggit ko rin sa aking unang craft lecture, writing a picture book is like writing War and Peace in haiku ayon kay Mem Fox na isang Australian picture book creator. Ito ang sample spread mula sa librong Me and My Fear. Napakaikli ng teksto, isang pangungusap lamang, pero ang laki ng sinasabi, ang daming sinasabi ng visual na teksto. No, ang teksto rito, no, bukod sa bata, ay ang abstraktong konsepto ng fear na ipinakita, isinarawan bilang isang malaking nilalang. Hindi ko alam kung ito parang totoro, no? Pero malaking nilalang na hinihiwalay ang bata, no, sa iba pang mga tao dulot ng pangamba. Gayun din, isang libro, no, The Red Tree ni Sean Tan ay nagpapakita naman ng childhood depression at pinapakita dito na para sa isang bata nakakaranas ng ganitong kondisyon ay nakakaranas siya ng buhay na para bang walang nangyayari. Pinapalipas lang niya ang araw na walang nangyayari gamit ang mga ilustrasyon sa iba't ibang mga panel. Nakita natin dito na humihiram ng teknik ang mga picture book sa comics. Ito rin mula sa Dark Death and the Tulip na tumatalakay sa kamatayan. Muli, ang mga abstraktong bagay tulad ng kamatayan o takot ay ginagawa mong pinopersonify mo gamit nitong kalansay o bungo, no, na nakita ng ng duck, no, yung kamatayan at sabi niya, "Oy, narito ka pala, buti nakita mo na ako ngayon." No, so alam na natin ang mangyayari, pero nakita mo na si kamatayan, no, ibig sabihin ikay malapit na, no, sa pamamaalam sa buhay. Mahalaga, no, ito hiram ko kay Eric, no, yung terminong medium awareness. So pag tayo ay susulat ng picture book, dapat alam natin para saan tayo sumusulat. So dapat alam natin ang pagkakaiba ng spread at ng page. Magkaiba yun na. Ang picture book ay nakikilala mo, ay kay isang libro na pag binuksan mo ang 2 pahina, yung 2 pahina mismo ay sabay na gumagana. Pag nagbabasa tayo ng nobela, hindi pwedeng gano'n. No? Isang pahina muna tayo bago tayo tumungo sa pangalawang pahina. Pero sa picture book, pag binuksan mo, yung 2 pahinang nakabukas na yon ay parehong gumagana. No? Tingnan natin ang mga paglalaro sa konsepto. No? Nakita nyo rito mula sa The Wave ni Susie Lee, no? Nakabukas yan. Anong tawag sa gitna? Ang tawag sa gitna ay gutter. No? So nakita nyo, no, yung gutter ay hinihiwalay ang tubig sa lupa. Nakita nyo? No, so pag tumatakbo yung bata papuntang kabilang pahina, hindi umaabot ang tubig. No? So ang napakamakapangyarihan ng gutter, pero sa daloy ng kwento, yan, no, nakita nyo? Hindi nakapasok yung tubig, no, sa isang pahina, pero sa mga susunod na mga pahina, makakapasok na, no, yung tubig at magiging kaibigan na ng bata ang dagat. Ngayon din, meron ding mga aklat pambata na 4 ang kwento sa isang aklat. No? So makikita na rito, 4. Di ba? 4 na kwento. No? Isang aklat. At yung 4 na kwentong ito ay tumatagas, no, sa isa't isa. No, so anong gusto kong sabihin? Playground, no? Ang pagsusulat ng kwento ay isang playground at kailangan natin itong pakinabangan bilang manunulat. Kung ang manunulat ay hindi illustrator, no, kailangan niyang sabihin sa illustrator, ito ang vision ko para sa aklat na ito. Maswerte ang mga manunulat na illustrator din dahil siya ang katangi-tanging tagapaglikha, no, ng kanyang picture book. Gayon din, paglalaroan mo ang fourth wall, kinakausap ng mga karakter, ang mga tauhan, pwedeng-pwede iyan, no, sa mga picture book. Ano ang talinghaga ng picture book, no? Ang mga creator, sila ay produkto ng isang magandang relasyon. Kasal, marriage, no? At hindi naman lahat ng marriage ay perfect, di ba? Merong iba't ibang uri ng marriage. So, ang unang relasyon ay tinatawag na symmetrical. No? So, kung ano ang sinabi ng teksto, yun ang sinasabi ng ilustrasyon. Pwede rin naman complementary, no? Na may kulang sa teksto na pinupunan ng ilustrasyon at ang may kulang sa ilustrasyon, pinupunan ng kwento.
pwede rin namang contradictory, no? So ang ibig sabihin, no, yung sinasabi ng teksto, iba ang sinasabi ng ilustrasyon. Oy, pwede pala 'yun. No, posible 'yun. At meron din naman picture dependent. Wala ang teksto pero merong ilustrasyon. Ito ang mga halimbawa, symmetrical, basic, one fish. O may one fish nga. Two fish. Red fish, blue fish. Symmetrical. Ang boring, no? Pero mahalaga ito para sa mga batang gustong matuto ng pagbabasa. Meron din naman mga complementary word-picture relationship. Basahin ko ang teksto, Rosie the hen went for a walk. Pero anong ginawa ng ilustrasyon? Mayroong fox. Nawala sa teksto. So yun ang sinasabi kong tulungan, no, ng teksto at ng ilustrasyon. Gayun din ang contradictory word-picture relationship. Sabi dito, no, sabi ng magnanakaw na maliit na isda, no? And he probably won't wake up for a long time, pero gising na. No, yung ninakawan. No? Ang ganda, di ba? No, so paglaruan natin yan. Contradictory din, no? Sa Pranses, ang sinasabi nito, hindi ito pipe, pero pipe to, no? Gayun din, picture-dependent relationship. Picture-dependent, wala ng teksto. Kayang-kayang gawin, no, ng isang ilustrasyon. So dito nagtatapos, no, ang aking munting lecture, no. Pwede ko kayong bigyan ng readings, no, kaugnay dito, no, kung interesado pa kayo.